Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay andito ulit tayo sa kanilang bahay. Ayan, ganyan na yung hitsura ng bahay nila guys. Nakaano na sila, nakabalot na sila ng plastic kasi kapag hindi ko sila balutin, ay manigas sila sa sobrang lamig. So, every year talaga binabalot ko sila ng plastic kapag mag-winter na. So, dito sa baba, walang nakalagay dyan kasi yung mga succulents ko ay niligpit ko na. Yung iba nandun na sa bukid. So, wala nang natira dito sa baba. Maliban na lang dito sa mga lupa na kailangan kong itapon. At kapag maganda yung sikat ng panahon, binubuksan ko to sa harap. Tinataas ko yung plastic para yung init sa loob ay makasingaw. So, binubuksan ko to. So, dahil ngayon ay makulimlim naman, okay lang sila dyan. At pasok tayo. Ayan. So, ito yung hitsura sa loob. Ayan. Nandito yung mga succulents ko na ginawa kong cluster katulad nito. At yung mga nag-cluster katulad nito. Ayan. Nandito sila. Tapos dito naman, nandito yung aking mga babies. So, galing to doon sa kabila kong patungan. Dinala ko muna dito. Kasi yung mga maselan sa frost, doon ko nilagay. And then, nandito nakalagay yung mga succulents ko na nakatanim sa mga pahabang pots kasi yung mga kasama nito ay na-damage din nung summertime. So, tinanim ko muna sa tig-iisang pot at pag gumanda na, ibalik ko ulit sila sa ganitong pot. Itanim ko ulit sila sa ganitong pot. So, sa ngayon, reset ko muna para gumanda sila ulit and then balik ulit sila sa ganito. So, next year ito, ibalik ko na naman to sa kung saan sila galing na patungan. So, pansamantala lang sila dito kasi may space. So, tingin tayo dito. Ito si Pumilis. Tingnan ninyo. Ang ganda na niya, guys. So, isang rosette lang to at nag-anak-anak na lang siya. So, ayan. Nagpipink na siya dahan-dahan. Yung dulo ng dahon niya. Ayan. Gumaganda na siya unti-unti ngayon. Tapos, ito si Kiseringiana. Yan. Yan yung mga Kiseringiana ko. Maganda siya, diba? Chubby-chubby yung dahon niya. Tapos, eto naman, mga onslow ko. Na-damage din to yung iba dito. Nasira din nung summer. Ang dami niyang mga, dito guys. Yung mga dry leaves. Tapos, yung iba, hindi na bumalik sa dati. Katulad nito, ayan oh. Kahit nadiligan ko na to, hindi pa rin siya tumigas. So, ibig sabihin may something doon sa kanilang ugat. So, hinayaan ko muna ngayon. Yan, ito oh. Diba? Pero yung iba, ayan oh, bukang-buka na oh. Tapos, itong nag-pink dito ay mga Frolifica. Ayan. Itong Frolifica na to, ginawa ko tong rain or shine. So, ngayon ko lang siya nilagay dito sa patungan. Binalik ko kasi nga, palamig na ng palamig. Baka masira yung dahon niya. Ayaw ko masira yung dahon niya kasi ang ganda na niya, oh. At ang ganda ng kulay. So, dito ko na siya nilagay sa loob. Tapos, tingnan niyo ang aking Revolution. Maganda nga ang kulay, kaya lang na wala na siya, guys. Wala na siyang dahon. Pero may mga babies siya na bago. Ayan, oh. Nagkaroon din to ng maraming dry leaves nung summertime. Pumangit siya. Tapos ang aking marum. Yan ang aking mga marum. So ito ay mga babies lang to. Propagation ko to sa yung dahon sa flower stalk. Ito sila. Yan. Tapos yung mga kasamahan nito hindi ko pa rin nairipat. Nandun pa rin siya sa tray na pahaba. Nakatanim. Hindi ko pa rin nagalaw hanggang ngayon. Tapos ito si ayan yung pangalan niya. So, ito yung pinakamalaking red rina ko. Yan, nagsimula na siyang kumulay ngayon. Tapos, ito, nasira din to nung summer. May nagka-stem rat dito, isang baby dito na nagka-stem rat. Ang pangalan niya ay eto. Yan, nasira yung isang baby dito kaya may bakante dito sa kabila. Ayan oh. Pero buti na lang ay di natuluyan guys. Sayang naman kung matuluyan, diba? Lahat sila masira.
Tapos, ito naman ang aking lovely rose. So, ito siya, propagation lang din to sa dahon. So, ito yung pinaka-mother plant. Nandito yung pinaka-mother plant ng aking lovely rose na mahaba na yung stem. Ayan. Parang nag-variegate to. Diba? Tapos, ito naman, meron siyang parang bump sa dahon dito sa dulo. Ayan, ang aking lovely rose. Para siyang nag-variegate. Ito naman, sarado. So, next year, papalitan ko to ng bagong lupa kasi matigas na yung lupa niya. Ayan, ang aking lovely rose. Meron din akong lovely rose dito. Ayan. Propagation din to sa dahon. Dami niyang mga dry leaves. Ayan, yung aking lovely rose, ang aking Ronyoni ay napaliit ng paliit pero maganda naman yung kulay niya, guys, 'di ba? Ang ganda ng kulay niya, ang cute. Nagkaroon din to ng mga maraming mushy leaves nung summertime. So ngayon ganyan na siya, guys. Nagiging bonsai tuloy siya. So ang cute niya tingnan, 'di ba? Ayan, ang aking Ronyoni ay na lumiliit. Tapos, ito naman si Onslow. Malaki na siya. At ang dami din yung babies. Paikot din yung babies niya. So, ito, binili ko lang to sa Daiso. Kung nandito kayo sa Japan, sa Daiso ko to siya nabili. Ayan ang aking Onslow. Tapos, ito naman si Tito Buns na variegated. Nasira din siya nung summer. Ang dami niyang mga itim-itim sa dahon, diba? So, ito, yung pinakapuno na binili ko. And then, kinatings ko. So, yung nasa bukid ko, yun yung mga kinatings ko galing dito. Ayan, oh, may pinagputulan dyan, oh. Dito din, ayan, oh. Dito, ayan. Ito, yung mga pinutulan ko. So, dito ako kumuha ng mga propagation, kinatings ko. Para dumami yung aking variegated na Tito Buns. Kasi, kapag pinropagate mo to sa dahon, madalas, nagiging green lang yung lumabas. Or, dilaw. So, kapag dilaw yung lumabas na pinropagate mo, medyo maselan siya at madalas namamatay siya. So, ang propagation nito is maganda talaga cuttings. Ayan. Tapos, ito yung aking apple tea. Ayan yung aking apple tea, oh. So, ito siya, ang pinaka-mother plant. Ayan, oh, sa gitna. Wala na, diba? Dahil yung pinaka-mother plant sa gitna ay nawalan ng pinakagitnang rosette. Ganito sa gitna, diba? Nawala yung rosette niya sa gitna. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung dahon para mag-produce yan ng mga baby sa stem. So, ganito na yung hitsura niya. Nagiging cluster na tuloy siya. Ayan yung aking apple tea. Dumami siya ng dumami. Katulad nito, ayan, oh, meron din dito. Oh. Nawala din yung kanyang gitnang rosette. So, ang nangyari, nag-produce siya ng bagong rosette. Ayan, maliit pa. Tapos, ito naman ang aking red velvet dito, guys. Ayan. Ito siya, guys, 3 lang to ang tinanim ko dito sa pot na to. Ito yung pinakapuno. Ayan, yung sa gitna. Tapos, ito, hindi ko na alam. Ito yata yung pinakapuno. 3 lang to sila. Nagkaroon na siya ng mga baby dyan, oh. At maganda rin yung kulay niya. Nagiging fuchsia pink na rin siya, guys. Ang cute tingnan. Yan yung aking red velvet. Ito, oh, nag-umpisa na rin siyang, ayan, oh, nagiging 2 rosette na rin siya. So, next year niyan, magiging 2 na yan, guys. Yan, nag-split na siya. Tapos, dito naman si Humilii. Si Deveria Humilii. Yan. So, ang pinaka-ano neto, ito mga cuttings lang kasi to. Yung pinakapuno nito, hindi ko na mahanap. Siguro namatay na at naitapon ko na nang hindi ko napansin. So, ito is mga cuttings lang to lahat. Yan, di ba? Ang ganda din ng kulay niya, oh. Pumpula na rin siya. Tapos, ang aking Violet Queen. Yan si Violet Queen. Lagi din siyang nagkakaroon ng mga dry leaves. So, kulang na siya sa tubig. So, next year, papalitan ko to ng bagong lupa. Para medyo lumaki siya ng konti at gumanda naman yung dahon niya. Kasi, lagi siyang nagkukulang ng tubig. Ang bilis niyang matuyo. Dahil napakatigas na ng lupa, guys.
Tapos ito naman si, neon breaker. Yan, dami niyang mga baby, oh. Sa baba. Yan, dami niyang baby, diba? Tapos yung aking Revolution, tumitiklop na siya. Ito, hinedcut ko to siya. Kaya, nagkaroon siya ng mga maraming ganito. So, hinedcut ko lang yan. Dito naman, si Elegance. Dumami na siyang dumami. Meron na naman siyang bagong baby na palabas. Yan yung aking Elegance. Ang tagal kong nag-antay na magkaroon ng cluster na Elegance. So, ngayon mayroon na. Ayan, yung aking Elegance. At mayroon tayo dito si Sweet Berry. Maganda din ang kulay nito, guys. Nagiging push siya, pink. Marami na rin akong naipropagate nito. So, ito siya ang pinaka-puno ng aking Sweet Berries. So, mabilis lang din siya nagkakaroon ng mga baby na katulad nito. Ayan. Tapos, ito naman si Agavoides Cross Polydonis. Lahat to mga lang to, guys, mga cuttings lang to. Ayan, isa-isa. Baby yan na galing dito. Katulad nito, ayan, tinanggal kong yung mga ganito niya. Tapos, tinanim ko dito, pinag-isa ko siya. Yan yung aking Agavoides Cross Polydonis. Tapos, ito yung pinaka-mother plant. May mga baby na din siya, diba? Napalabas. Ayan, oh. Malaki na yung mga baby niya. Tapos yung aking Moonstone na paliit ng paliit. Kasi inattack ito ng mites nung summertime. Tapos yung mga dahon niya nagkaroon ng mga mushy. So nasira siya nung summertime. Kaya lumiit siya ng lumiit. Tapos meron tayo dito si Miranda. Ang dami na niyang baby, oh. Ayan. Ito yung Miranda ko na maraming baby. Yung iba ay mayroong isa, pero ito siya napakaraming babies niya. 3. Meron dito 1, 4. Ang dami niyang baby. Ayan. May 4 siya na babies. Tapos meron na naman siyang palabas yata. Hindi ko alam kung bulaklak yung palabas na isa. Dito banda. Ito, hindi ko alam kung bulaklak yan. Tapos ito naman sino to? Si Polylensiana. Ang ganda ng kulay, guys, 'di ba? Ang ganda. Tapos ito naman si Polydonis. Ayan. Maliit din siya. Pero mas makulay to si Polylensiana, oh. 'Di ba? Magkamukha lang sila. Tapos ito si Graftoberia Moonglow. Yan, naka-recover na rin siya. Yan, nagpipink na siya. Nag-umpisa na siyang mag-pink. Tapos yung katabi niya si Crazy and Ryan. Ayan, kumukulay na rin siya ngayon. Nagiging purple to siya, guys. Maganda ang kulay nito. Si Crazy and Ryan. So, ito naman si RG. Ayan. Kinuha ko siya doon sa harap ng bahay. Tinanim ko siya dito. Ayan. Ang dami na niyang baby, diba? Ayan, oh. Tumadami na siya, guys. Tapos, dito naman si Gisere. Gisere. Ayan. Nagpipink na rin siya. Tapos ito yung pinropagate ko sa buto. Ganito na siya kalaki. Pumupula na rin yung dahon niya sa dulo. Yan. So malaki na sila. Tapos dito naman, nandito yung aking sa likod si ano yan. Pachyphytum compactum na sa likod. Tapos ito si Ruby Tent. Ang ganda na ng kulay, di ba, si Ruby Tent? Parang nagmashi yung dahon. Ah, hindi pala. Umulay para. Hindi pala siya mashi.
Yan yung aking ruby tent. And then, itong aking Leticia, ayan, pumupula na rin siya. So, nag-aantay akong magpumula din dito sa gitna. Itong gitnang dahon niya. Kasi meron akong nakitang Leticia na sobrang pula. So, yun yung gusto kong mangyari dito, guys. Inaantay ko talaga siyang pumula. Paano ba siya papulahin ng todo? Tapos, ito hindi ko alam ang pangalan niya. Meron siyang bulaklak. Bakit ganun? Namulaklak sila ng winter. Pati ito, namulaklak yung aking PVN. Tapos ito naman, nagkaroon to ng stem rot, guys. Ayan. Meron na siyang bagong baby system. Ang cute ng baby. Ang cute, ang chubby ng baby. So yung kalahati nito nagkaroon ng stem rot. So ito na lang yung naiwan. Yan, ang cute ng baby, guys. Ang chubby. Katulad nito, ayan, nasira. Mayroon namang itim. Ayan. So, ganito yung nangyari. Tapos, hinagkat ko na lang. So, yung naiwan na healthy na stem, ay nagkaroon ng mga ganito. Ayan, mga baby. Tapos, ito yung ano ko. Ayan, kumulay na siya, guys. Ang ganda ng kulay, diba? Yan, unti-unti na siyang kumukulay ngayon. Ay, nandito pala. Naghanap ako nito doon sa mini greenhouse. Akala ko wala na akong naipropagate nito. Si Black Rose. Meron pa pala akong dalawa dito. Ayan yung isa, Ayan. So, mag-propagate ulit ako nito kasi konti na lang sila. Sa bukid, mayroon akong isa, tapos dito may dalawa. So, mag-propagate ako nito para hindi ako maubusan ng Black Rose. Ayan. Ang cute ni Moonstone. Ang cute niya, guys. Diba? Ang cute niya, ang liit. Si Moonstone. Ito naman banda ay yung mga ano. Ito, medyo maselan to siya, guys. Si Sedum clavato, maselan to. Yan. Maselan sa winter. Ito rin, maselan din to sa winter. Nagkaroon na ng ano, bagong baby sa stem, kinatings ko. Si ano rin to, si ruby tent din to. Hindi pa siya masyadong mapula. Yan, kinatings ko siya. So, may mga baby na siya sa stem. Ayan, ang dami na niyang baby sa stem ulit. Ito naman, bagong tanim to, si Sabrim. Yan, mga Sabrim. Tapos, ito naman si Marcos. Tapos ito, meron tayo ditong si Aligra. Ayan si Aligra, guys. Ayan, ang dami na niya. So, isang puno lang to. Ayan, Ito yung pinakapuno sa gitna. Tapos mga baby na lang niya. Ito. So, nung binili ko to, ang laki niya, guys. Sobra ang laki niya. Pero ngayon, hindi ko alam bakit paliit siya ng paliit. Pero marami siyang babies. Ayan, paikot yung baby niya. Si Aligra. Yan, di ba? Paikot yung babies. So, ito naman yung aking mibina. So, yung kasama nito na nakatanim dati sa clay pot ay namatay na siya. So, ito na lang siya ang naiwan. At meron din akong mibina na nakatanim doon sa malaking planter pipe na malaki na rin siya. So, yun. Mabilis lang to siyang i-propagate, guys. Magtanggal ka lang ng baby nito. Ayan. So, mga ilang buwan lang ay magkaroon din siya ng mga baby katulad nito. Ayan. So, mabilis lang itong paramihin. So, yun lang, guys, ang ating latest update dito sa loob ng bahay nila. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!